Ayoko na, kakatinga ako eh. Okay. Deep inside, pag nakilala mo siya, napaka mabuti at masarap siyang mahalin. Oo. So, nung nalaman namin na pregnant kami, For the nagpunta third time. Third time. Pagdating namin dun sa ultrasound na yun, yun na yung pang-apat. Mayroong bata sa loob. May baby sa loob. And then, Naiyak ka ba? Naiyak ako nung narinig ko yung heartbeat. Pero, the awkwardness. Buti na lang nandito si Alex. Mas nakaka-pressure. Nakaka-conscious eh. Hindi, kasi, alam mo, meron siyang suggestion na una nating pag-uusapan na valid. Anong tawag mo sa akin? Ate. Hindi nga. Nung first trip nating 4 ni Paul, inisip ko, ano bang tawag sa akin ni Mikey? Pero inati mo ba ako? Minsan. Pero minsan, ano? Wala, parang tingin na lang, tungkol lang yun. Hindi, maring sis. Kasi di ba, tawag sa'yo ni Paul sis. Oo, ang tawag sa'yo ni Paul, sis. Ako ang tawag ko kay Mikey. Naalala ko, yung unang upo niyong dalawa, kinausap ko kayo na anong ine-expect niyo sa married life, anong nilolook forward ninyo. Pero nakalimutan ko kung sinagot niyo na ba nung time na yun na magka-baby agad. Naalala mo ba? Hindi ko na maalala, pero siguro na-mention naman na nung time na yun, ayaw pa niya. Pero ikaw, okay ka na nun? Okay na, ready na. Nung 2020? Oo, anytime kung anong ibigay ni Lord, ready na. In the 5 years, madami kayong pinagdaanan ni Alex as a married couple. May mga issues na pinagdaanan si Alex. Paano mo siya sinusuportahan pag ganun? Si Catherine, ang gusto lang naman yan kapag may mga ganyan, nandyan ka sa tabi niya at nilalambing mo rin siya. At you're just there for her morally and physically. Naalala ko kasi noon, kinuwento sa akin ni Alex, na nung una mong bumusita sa ASAP, may isang artista na nagtanong sa'yo, bakit ka nandito? Tapos ang sagot mo is, bibisitahin ko si Alex. Tapos ang sagot sa'yo nung artista na yun is, nako, if I were you, wag na si Alex, di ba? Pero tinuloy mo pa rin. Kasi meron kang nakita sa kanya na hindi nakikita nung iba, di ba? Siya talaga yung gusto ko makilala. Tapos nung nakikilala ko siya, unti-unti lumalalim. Ito, parang makakasama ko to habang buhay. Deep inside, pag nakilala mo siya, napaka mabuti at masarap siyang mahalin. Oo. Kasi naniniwala ako na hindi kayang baguhin ng asawa yung asawa niya. Ang pagbabago manggagaling mismo sa sarili mo. Diba? Sa 5 years mong marriage kay Alex, ano yung napansin mo na nabago sa kanya? At saka ano yung napansin mo na, ito, I have to live with this? Yung nabago sa kanya, siguro mas patient na rin siya. Mas marunong na rin siyang makisama, na mag-compromise. And then, yung something na nandyan na talaga ay yung kakulitan niya. Yung minsan stubborn siya. Pero minimal lang naman eh. Overall, talagang okay, masaya naman. Kasi pagkasama mo siya, parang feeling mo, hindi mo na kailangan ng marami pang tao kasi na-occupy niya lahat ng personality na kailangan mo, di ba? Ganun siya for me. Ganun din ba siya sa'yo? Pag mag-isa ako, minsan may trip siya sa abroad, di ba? Hindi ako kasama mag-isa. Pag uuwi ako sa bahay, ramdam mo na empty pag wala siya. Nung nag-asawa kayo ni Alex, public servant ka na? Public servant na. Nang mag-asawa kami. First term? First term na. Paano mo binabalance yung pagiging public servant at pagiging asawa? Ngayon, natututunan ko ng balansehin din yung oras. Kasi minsan kahit magkasama kami, nandun ako sa cellphone, nauso kasi yung messenger, marami na rin nagme-message na tao, humihingi ng tulong din. And parang pag nandyan, parang kailangan kong sagutin. Nakakahiya naman pag hindi. So, I think kailangan din matutunan yung proper balance. Pero paano ka pumayag na yung unang kasal ninyo sa Taytay ka tumira? Okay lang sa akin. Masaya din naman sa Taytay. Nag-enjoy din Kasi sinabi ni Alex na dito muna tayo titira kasi grabe yun. Sabi ko, connecting room kayo ng mami at daddy? Ano ba yan?
Nagkasama pa kayo? Parang magkakasama kayong apat. Hindi kasi nung time na yun, pandemic eh. So, dahil may lockdown, pupunta ako sa kanya tapos kailangan ko magstay ng matagal. So, nag-decide na kami na, sige, mag-ano na tayo, pakasal na tayo para magkasama na tayo palagi. Dahil nga lockdown, mahirap mabalik-balik. So, dun muna kami. And nag-enjoy ako doon. Masaya yung 1 year doon. Kahit na kailangan kong bumiyahe pa Lipaw, nung time na yun, wala pa akong driver eh. Madalas nun, weekend lang ako umuwi. Kaya din siguro kinaya. Tapos feeling ko, yung isa sa mga common denominator, bakit na-attract kayo sa isa't isa is because kung paano kami sa Taytay, ganun ka sa Lipa. Sa family. Bakit kung para sa'yo ang Lipa? Kasi doon nag-start yung pamilya namin, yung great-grandparents ko pa. So, kung hindi dahil sa Lipa, hindi ko mararating or hindi namin may experience kung ano man yung na-experience namin. Nakapag-aral kami sa magandang eskwelahan, nakapag-aral din ako sa abroad. So, nung nasa abroad ako, mas na-appreciate ako kung saan ako nanggaling. Kasi nung day nga nung graduation ko, binalita na yung lolo ko may stage 4 cancer. The next day, umuwi na kami. And then nakita ko na yung family ko, yung parents ko, rattled sila. Kasi biglaan tinago ng lolo ko eh. And na-realize ko kahit gaano kaganda yung buhay sa abroad, kung hindi ko naman sila makakasama, parang mahirap din. So at the end of the day, family pa rin yung nanaing sa akin. Tuwing makakausap ko si Mikey, lalo ko ngayon nagigets bakit ikaw yung pinakasalan ni Alex. Kasi ang dami mong traits na nakikita ko ang daddy ko sa'yo. Yung paano magsalita, yung sobrang family man, at saka sobrang mapagmahal sa bayan. Ganyan na ganyan daddy ko. Sa sobrang pagmamahal niya sa bayan, naglingkod siya sa sarili naming bayan. Kasi yun din ang gusto kong itanong sa'yo na pinili mong maging public servant. Dahil? Actually, ako yung first na pumasok sa politics sa family namin. And then siguro meron din sa loob ko na mahilig din, na gusto rin siguro mag-serve. Naging student council president din ako noon. Siguro naging calling din ng Panginoon. And hinandaan na rin ako ni Lord dahil pag nag-look back ako kung saan ako nanggaling, parang ready na ako para dito. Parang lahat ng pinagdaanan mo was a preparation. Hinanda para doon. Like dati, mahihain ako sobra, hindi ko kaya magsalita o ano. Then nakilala ko si Piolo, di ba, si PJ. Nung na-meet ko siya, ngayon ko nare-realize, doon ako nagkaroon ng kumpiyansa sa sarili. Maging mas confident sa sarili, paano dalhin yung sarili mo. And yung makita na ang pagiging artista pala ay talagang trabaho lang. Kasi hindi ko kakayanin siguro maging manligaw sa o makatuluyan ng isang artista kung hindi dahil kung hindi ko na-experience yung pagiging, yung time namin na madalas kami nagsasama noon sa barkada. Ni PJ. Meron kayong mga pinagdaanan ni Alex in your marriage na hindi naging madali. The first one was, of course, yung miscarriage. Kasi tuwing magkausap kami, nasa-share niya yung experiences niya. Tapos ang tatanong ko sa kanya, kamusta si Mikey? Like yung first one, paano mo hinandle yun? Yung first one, hindi ko rin talaga naisip na parang posible pala magkakaroon ng miscarriage. Akala mo tuloy-tuloy na? Oo, kasi di ba pag yung mga kaibigan mo, pag may mga nabubuntis, dire-diretso lang. Walang problema. Siguro yun yung pinaka super masakit sa akin nung ano. Kasi excited talaga eh. And then, yun nga, blighted ovum. So, ibig sabihin, walang nag-develop na embryo, walang baby. And siguro yun yung naisip namin, na pag-usapan namin mag-asawa na kahit papano wala pa naman buhay doon. Hindi lang talaga time pa. Doon sa second one, paano mo tinignan? Sa second one, yun ay IVF. So, we wanted to try na magkaroon, pero hindi rin siya tumuloy, nag-develop. Wala rin naging bahay bata, wala rin ano. So, hindi rin siya ganun ka, na-manage pa rin namin. Parang ang tawag naman doon ay chemical pregnancy. Parang yung kanyang HCG or yung hormones tumaas pero hindi din tumuloy. Hindi pa umaabot sa stage na malaki na or ano na. So kahit papano na manage siya mag-asawa. Isa sa mga traits na sinabi sa akin ni Alex na sobra niyang na-appreciate sa'yo, ewan ko kung na-communicate niya to,
is yung patience mo with her. Naalala ko, nung second miscarriage niya, nasa Starbucks daw kayo. Tapos, dahil sa isang order, pumitik daw siya. As in, parang nagwawala levels na talagang... Tas, hindi niya magets bakit sobra niyang galit. Tas, dun lang niya na proseso na, postpartum dun sa miscarriage ko, dun sa pangalawa. Pero naalala mo yung incident na yun? Naalala ko yun. Tapos, ikaw daw, parang ano ka sa kanya na parang, hindi kita sasabayan. Alam kong may pinagdadaanan ka na. So, parang sinabi niya sa akin, alam mo, doon ko nakita si Mikey as ano talaga siya, as a real partner. Kasi iniintindi niya ako dahil alam niyang meron akong pinagdaanan. Nagre-research kasi ako lagi sa mga forums ng mga mami, mga buntis. Laging ang tip sa akin o ang pinapayo sa akin ng mga kaibigan ko na iba talaga ang pinagdadaanan ng babae pagdating sa pregnancy. And kita ko rin yung height ng emotions, ang saya mo, tapos mag-aabang-abang-abang ka, tapos biglang mawawala. Lalo na yung IVF, nakita ko yung pinagdaanan ni Catherine bago kunin yung embryo sa kanya. Ilang injections, ilang punta, ilang trabaho rin na hindi matutuloy. So, sacrifice talaga para lang magkaroon ng baby. And then, syempre, pagdating ng miscarriage, yung emotions mo, bagsak na naman. Para kang dinala sa taas, tapos binagsak. In a span of 2-3 months, ganun yung mo, every week, up, down. May laman ba? Wala. So, iba. Tapos, syempre, di ba pag babae, iba yung hormone sa katawan pag pregnant So, kailangan mo talagang maximum tolerance, patience. Pero kasi, di ba, once you get married, you are one. And na-experience ko yun na pag nakita kong nasasaktan yung asawa ko, hindi ko alam kung same level or mas masakit for me. Yung parang ayaw mo makita yung asawa mo going through that. Kasi it pains you also. When you see your wife go through painful experiences and painful journey na ganun, paano mo siya ini-encourage? Paano mo siya hinahandle? Si Catherine kasi yung initial, niya, parang strong Parang kung may mangyari, okay ako, okay pa. Tapos pag kaming dalawa na lang, doon ko makikita na talagang kailangan niya ako. Lowest moment. And ako naman, ayaw ko na rin nagpapakita na apektado ako. Kailangan pakita ko na strong din ako para sa kanya. So, pag may mga hindi magandang nangyayari or may mga ganyang experiences or issues, ang hiling lang niya sa akin, just be here for me. Kunyari, nakahiga, nasa bed, kung umiiyak man siya, basta yakapin mo lang ako. Kinuwento sa akin ni Alex na yung pinag-usapan namin yung miscarriage niya. Sinabi niya sa akin na hindi mo daw yun pinanood. Dahil ayoko na lang nung time na yun na maalala. Yung Kasi masakit na moment. Nakakaawa talaga yung mga pagbabae yung pinagdadaanan. Ang hirap. Now, itong third one na nangyari nung December, ito ba yung pinakamasakit for you? Nung una ako, to be honest, kami ni Catherine nung nalaman namin na pregnant siya. Kasi feeling namin nabuo to nung birthday ni Mami PD sa Singapore or probably after. Hindi namin talaga akalain, wala kaming plano. Ang plano namin, baka posibleng mag-prepare muna ng katawan and IVF or kung ano man. Pero naturally pa rin gusto namin subukan. And then biglang ayun, a few days delayed pa lang siya. Pagtingin namin, positive. Naalala ko pa yun, sinabi niyo sa akin, nasa church. Tapos ginano mo pa si Alex. Sabi mo, hindi mo muna sasabihin. Pag gano'n ni Catherine, buntis ako. Ako, grabe naman! Nung December, di ba? Sabi mo, ito talaga hindi matigil ang bibig. Sinabi agad, sabi Pero ko. Pero minsan kasi, ang hirap mong itago. Oo. Pati sa kaibigan mo. Di ba? Kasi iba yung happiness, parang may gift. Sobrang saya mo. Oo. So, nung nalaman namin na pregnant kami, for the third time, nagpa-check na kami kagad sa OB and okay naman. Tapos, nag-decide na kami na mag-iingat na talaga siya. And then the second week, okay pa yung ultrasound. Hanggang dun sa pangatlong linggo, sabi sa amin ng doktor, ultrasound, ako, wala na naman laman. Blighted ovum ulit. So, talagang bumagsak ulit yung namin, pero mas kaya compared dun sa una.
Kasi nakailan na kami. Kaya ang feeling namin, mararamdaman namin yung saya pag nakarinig na kami ng tibok ng puso o makakita kami ng embryo. Kasi hindi pa kami umaabot dun sa punto na meron Laging dalawang wala no? Oo, may baby na. May life. And then, sakto nag-text yung OB. Parang kinukulit siya, daan ka naman, visit ka. Siguro blessing din ni Lord. Naisip namin, sige, pa-second opinion tayo dun. So, the week after, nagpunta kami. Pagdating namin dun sa ultrasound na yun, yun na yung pang-apat. Mayroong bata sa loob. May baby sa loob. And then, Naiyak ka ba? Naiyak ako nung narinig ko yung heartbeat. Nakakaiyak mo. Yung heartbeat. First time ko nakarinig ng heartbeat. Sa third try pa. Pero ang masakit doon kasi ang sabi sa amin, wala nang laman. So nung nagpunta kami, nagdadasal kami the week before. Si Catherine, niiyak din talaga siya. Tapos pray siya ng pray. Nagsasabi, may makikitang baby the following week. Tapos nasa church pa kami noon, sabi niya, next visit ko, i-check ko may heartbeat. Nag-pray daw siya kay God. Sabi niya, Lord, give me a sign. Ang unang verse na nag-flash sa screen, sa church noon was, for unto us a child is born, for unto us a child is given. Tapos gumaganon pa siya sa akin, we given, a child is born. Baka ito na yun. Ito yung sign, sabi ni God, a child, a child. Ako naniniwala talaga to, sabi ko lang, just keep on believing that, di ba, yun naman nagsa-start ang miracle. Ang magsisimula yan, believe ka muna. So nag-believe siya, and then yun nga yung visit nyo. Nakakita kami ng Heartbeat. embryo. Una yung baby. Oh. Tsaka yung heartbeat. Actually, hindi ko sinasabi kay Catherine, pero nung nandun kami sa ultrasound kasi, nakakuha ako ng picture. Di ba may live? So, gumagalaw. Ito lang yung kaisa-isang picture na makikita mo tumitibok yung puso niya. Tapos niloop ko para play lang siya ng play. Tapos tuwing umaga, ayan, tinitingnan ko siya. Kaya talagang tinetreasure ko yun. Tapos ano na nangyari? Nalaman namin mababa yung heartbeat, 65 lang. So that same day, pumunta kami sa ospital, tinry namin habulin. Baka ma-save pa yung baby. Ginawa namin lahat. Yun ang sinabi na may tinatawag na IVIG. So, inano namin. Trinay namin i-save. And then, ang sunod namin na check-up ay December 23. Yung sinasabi sa akin ni Alex yun, siguro naman di ako papalungkotin ni God kasi the next day, birthday niya. Sabi ko, ano ba yan? Parang mag-iintay ka na naman sa... Mag-aantay ka na. Diba, ang hirap ng feeling na mag-aantay ka na naman. So pagkatapos noon, sinave namin. Siyempre, masaya ka, high hopes na baka bibigay sa atin bago magpasko. Pag-check natin, okay na. Nagkataon, a few days before, sabi ng doktor, ay, hindi pala ako pwede sa 23. Sa 28, baka pwede natin i-move. So, syempre, hanggang 28, expecting ka, happy. Nakalutang ka lang. Hindi mo alam kung dire-diretso ba tong happiness o... Di ba? Kasi ganun yun eh, pag nag-iintay ka. Tapos, hindi ko lang din sinasabi sa kanya, meron akong... Mahilig talaga ako mag-research ng mga miracle stories tungkol sa pag ang heartbeat ba is 65, may chance pa ba? Kasi when the heart starts beating, dapat 100 na or 100 above at a certain time. Pero nag-promise ako sa sarili ko after nun, Lord, hindi muna ako magre-research. Isusurrender ko, titiwala kami sa'yo. And si Catherine, lagi niya sinasabi, we claim it, no, na magiging okay. Pero lagi ko rin sinasabi, sabihin natin, let's surrender it. Kumbaga, huwag na tayong expect or Ang hirap kasing ma-disappoint na naman. Ang hirap. So sabi ko, siyempre gusto natin na i-claim, no? Gusto natin, naniniwala talaga tayo sa Panginoon. Pero nasa sa Kanya pa rin eh. Kaya sabi ko, ang next prayer natin, dapat let's surrender it. Talagang, Lord, bahala na po kayo. Itong So dumating yung December 28, hindi ko makakalimutan, magkahawa kami ng kamay. Pagpasok na gano'n, nakita na namin kagad yung embryo, yung baby, pero wala na siyang heartbeat. And
Yung meron ng bago may color. Pag walang color, wala na siyang life talaga. So nagkatingin na kami, gumano na lang kami. We accepted it. Si Catherine, anong sinabi sa'yo? Si Catherine, yung unang ganyan, strong siya Pero nung umuwi kami nung gabi, doon siya nagbe-breakdown Kasi siyempre, everyday mong inaalagaan yung sarili mo, napakaalaga pa niya sa katawan. And then, anong sinabi mo sa kanya? Kasi naalala ko, yung kwento niya sa akin, nung second miscarriage or second na hindi natuloy yung pregnancy, pag ganun daw, tapos nakitang walang heartbeat, ang una mo daw ginawa is, gumano ka daw sa kanya. Kasi parang naghanap daw siya ng source of strength. Kasi parang falling apart siya, tapos biglang pagtingin daw niya sa'yo, ang ginawa mo daw is, okay lang. Okay lang. Kasi minsan sinisisi niya yung Sarili niya. Oo. Tapos hindi ko makakalimutan okay na, wala na nga. Ito sabi ng doktor, kailangan na niyang uminom para mag-bleed siya. Nung umuwi kami, kakabili lang ng gamot. Tinatanong niya sa akin kung may chance pa ba bago inumin. Anong sinabi mo? Wala na Yun talaga yung kinaawa ko sa kanya. Kasi bago niya tinatanong niya kung baka meron pa bang chance paano mo sinabi? Naghahanap siya ng truth sa'yo? Sa'yo siya naghanap ng... Doon ako medyo talaga. Hirap sabihin pero wala. Ginanon mo na? Sinabi ko wala na. Naaral na natin. Sinabi na rin. Meron ng findings. Tsaka niya inunom? Nung tsaka na siya nag-start. Naawa ko sa kanya nung i-DNC na siya yung RASPA, di ba? Nandun siya sa operating or delivery room. So, lalagyan pa lang siya na anesthesia, nandun siya. Paglingon niya ganun, yung katabi niya, mami, tapos kalalabas lang ng baby. So, pumasok ako dun sa, tinawag ako ng nurse. Sabi sa akin, kita ko siya, nakabalot. Sabi ko, nilagyan na ba siya ng anesthesia? Binalot niya yung sarili niya. Yung pala, umiiyak siya kasi ang katabi niya, may baby shot, aalisin. So, iba talaga yung yun yung may mga moments talaga na medyo Tatatak yun sa'yo. Pero lahat to ng experience namin, mas lalong lumalalim yung relationship namin. So if I look back, noong 2019, para lang kami nagbabahay-bahayan sa Taytay. Parang laro-laro lang kami para sa isa't isa. Pero ngayon, mas lumalim lahat. Nung isang gabi, nakapag-usap kami ng malalim talaga. Siguro pinalalim ni God. Pinalalim ni God. Yung alam mo yung sa pagtatanim, yung roots, pinapalalim niya. Para kahit anong bagyo dumating dun sa puno, hindi basta babagsak ang puno. Tingin ko nandun kayo sa yung lumalalim yung roots ng marriage, no? Mas hinahanda kami. Tsaka yung na wala munang laman, tapos nakakita kami naman. Siguro sana yung susunod, dire-diretso na. Oo nga. Pero alam mo, marahil ngayon sa mga nanonood sa atin, your journey dun sa having a baby also spoke to us ni Paul. Na it gives us a different perspective in life sa may mga anak. Yan yung experiences namin, ito yung nagpalakas sa amin bilang lumalim yung relationship bilang mag-asawa. At the end of the day, lagi ko sinasabi, kahit anong mangyari, biyayaan man tayo, hindi. Tayong dalawa magkasama, okay lang. Okay lang. So kaya sabi ko sa kanya ngayon, dapat ang prayer natin, we surrender. Kung ano man, kung meron man, kung wala, okay lang. We will accept. Tatanggapin natin kung anong ipagkaloob sa atin. Kung isipin mo nga yung pinagdaanan nyo, parang sa loob ng 5 years, ang bigat agad ng binigay, no? Pero on a positive note, sinabi ko rin sa kanya, 4 years na tayong kasal, 3 beses ka na nabubuntis. So, kahit paano, yung iba, ang tagal, never nakakita ng positive pregnancy. Yung friend ko, 15 years. Never nagkaroon. Alam natin na kaya. Yung kailangan lang natin, pag nandyan, aalagaan na natin. So, paano mo ngayon i-describe yung relationship niyo ni Alex after 5 years of being married and after everything you've been through? I want to say happy.
masaya. Marami mang hindi maganda, hindi lang miscarriages, even with other things. Lalong lumalim yung pag nag-look back kami ng 2019, ngayon parang dati ang lilit na bagay na mga petty, pag-aawayan. Ngayon parang mas nakafocus kami kung paano ma-appreciate, mapapasaya, masusuportahan yung isa't isa. Ito gustong-gusto talaga ni Alex to. Kasi hindi mo pinanood yung kwento niya nung miscarriage niya, di ba? Ito papanoorin niya to. So, ano daw ang message mo sa kanya? Gusto ko malaman niya na super thankful ako for trying your best to take care of yourself while carrying our third pregnancy, our third baby. Hindi man tayo pinalad ngayon, lumalim ang ating relationship at alam ko sa susunod, mas alam pa natin kung anong gagawin, mas na-appreciate pa natin yung isa't isa. And I love you and will always be here for you. Thank you daw for 3 months na kayanan mo na walang siping dahil pinagbawal. Shoutout to? Anong shoutout to? Anong Miley and Myra? Sino yan? Si Miley is si my left hand. Si Miley ay my right hand. Yun muna kasi ang nagamit for 3 months. Uy, umiyak si Mikey, grabe. Ako nga naiyak eh. Buti nga pinigilan ko na yung sarili ko, kundi pa ako na yung hahagulgul dito. Did you watch it? Let's have a foursome episode. Here's it.